Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. In this video, maglilipat ako ng tanim kong chiko sa mas malaking container. Ang chikong ito ay nakatanim sa 4-gallon container. Nung mabili ko ito more than 1 year ago, nakatanim siya sa isang 1-gallon polybag. More or less 1 gallon to 1 gallon and a half ang size ng polybag. At inilipat ko nga siya dito, lumaki na siya. Malaki na yung inilaki niya after more than 1 year. At ngayon nga ay namumunga na siya ulit. Actually namunga na siya late last year. Kaya lang ikakaunti dahil maliit nga ang kanyang puno. At ngayon ay meron pa rin siya mga bulaklak kagaya niyan. Yan. Dito. So ngayon naman ay ililipat ko siya sa kanyang mas malaking container. Ano ba yung palatandaan na kailangan na nating ilipat ang ating tanim sa ibang container o sa mas malaking container in particular? Sa akin po, ang ginagawa ko lang basehan ay ang paghawak lang sa puno at pag-angat sa kanya. So halimbawa ito, pag inangat ko yung kanyang puno, sumasama ang timba. So ibig sabihin po nito ay masyado ng marami yung kanyang ugat. Halos puno ng ugat yung kanyang lupa or umiikot na sa paligid. Root bound na tinatawag. So pag naiaangat na natin ang container, ibig sabihin lang po niyan ay ready na ang halaman or medyo lagpas na siya sa panahon na para i-transplant sa mas malaking container. So pag meron kayong tanim na hawakan nyo sa katawan at iangat, sumasama na yung container niya, ibig sabihin po, senyalis na yon para ilipat siya sa mas malaki. Dito naman, ang paglilipatan ko sa kanya ay ang container na ito. Ito ay 20-gallon container. So, galing sa 4-gallon, ang magiging bahay niya ngayon ay 20-gallon. At sa size na ito, ay mas madaling na siyang makakalaki, mas madaling makakakalat ng kanyang ugat. At maaasahan ko na pag mas malaki na siya, ay mas marami na rin siyang magiging bunga. Okay, so dito nga pala, meron na rin siyang butas sa paligid. Binutasan ko sa paligid. Ayan. Para maging mas maganda ang kanyang drainage system, and at the same time po ay para maiwasan din yung pag-root bound ng kanyang mga ugat, yung pag-ikot ng mga ugat sa paligid ng timba. Para mabunot naman natin itong puno ng chiko ay tapik-tapikin lang ang timba. Ito po ay para humiwalay or mawala ang pagkakadikit ng lupa at pati na rin ang ugat dito sa plastic na container. Yung ibang lupa magiging loose, matatanggal sa pagkakakapit sa mga ugat dahil sa gagawin natin, dahil sa ginagawa kong pagtapik sa kanya. Pero okay lang po yun, walang problema dahil sa itsura naman ito, sa laki ng puno ay maugat na itong aking tanim na chiko. Ayan, sumasama na siya. Yan. Kung makikita nyo, nakaikot na rin yung mga ugat niya. Pero hindi pa naman totally nag-root bound. Sumama naman siya na maayos sa aking pagbunot at ito halos walang natira, kaunting-kaunti lang natira sa lupa niya sa timba. So isusukat na natin at ililipat doon sa mas malaking container na nilagyan ko na ng lupa. Ayan. Nandito na siya sa kanyang bagong tahanan. Dito ay hindi ko na binawasan yung lupa, hindi ko na binawaghag, hindi ko na
ginulo yung kanyang mga ugat. So inilipat ko na lang siya as is kasi po ay hindi naman siya talaga naka root bound. So dadagdagan ko na lang siya ng lupa. Ang lupa nga palang ginamit ko dito, 50% yung lupa, 30% ang compost at 25% yung sinunog na ipa ng bigas. So dahil ito ay puno, mas maganda po ng kakapitan niya talaga, karamihan ay lupa. Kaya lang kailangan pa rin syempre ng pampabuhaghag at yun po ang purpose ng IPA o kaya ng CRH o yung sinunog na IPA. Okay, tapos na nating ilipat. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay kung paano alagaan ang chiko na nakatanim sa container. Kagaya ng karamihan sa mga tropical trees, ang chiko ay drought resistant. Ibig sabihin, hindi po niya kailangan na laging dinidiligan. Mas gusto niya na mas natutuyuan siya ng lupa ng kung ilang araw. Mas makakasama sa kanya pag siya ay araw-araw na dinidiligan. Mabubulok ang kanyang ugat. Nung nakatanim siya dito sa container na 4 gallon ang laki, kung diligan ko siya ay once a week lang. So ngayon na nandito siya sa mas malaking container na ito, titingnan ko rin po ang lupa, pero more or less around every 2 weeks ang magiging pagdilig ko sa kanya. Depende kung gaano rin kainit ang araw, pero mas lamang dapat na tuyo ang kanyang lupa. Sa pag-fertilize naman, pwede pong organic fertilizer kagaya ng compost, worm cast, vermicast na tinatawag, vermicompost, or yung dumi ng hayop na kumakain lang po ng damo kagaya ng baka, kalabaw, kambing, ano po. Yung manok, pwede rin po ang dumi ng manok, pero mas maganda na sila ipatutuyuing mabuti. Mas maganda kung nangingitim na, at saka ihalo sa ibabaw ng lupa dito. So ihukay lang po siya at ihalo sa lupa. Pwede rin gamitin ang tinatawag natin na commercial or synthetic fertilizer kagaya po ng urea. Sa urea naman, pag fertilize ko sa kanya, pag nandito siya sa maliit na container, ay kalahating kutsarita lang po sa paligid ang nilalagay ko. Dito naman sa ganito kalaking container, pwede na po ang isang kutsarita ibubudbud sa malayo sa puno ng ating chiko. Bukod sa urea, pwede rin po ang triple 14, pwede rin yung 1620 na fertilizer gamitin para pampataba ng lupa. Dito po kasi ay aasa sa atin ang halaman or ang puno ng chiko pagdating sa kanyang nutrisyon dahil siya ay nakakulong sa container. So kailangan po natin siyang masuplayan ng kanyang kakainin. Yung frequency ng pag-apply ng fertilizer, pwede na po ang once a month sa kanya. Hindi naman ito heavy feeder na matatawag. Ito nga palang chikong ito ay grafted. Kaya naman kahit maliit pa siya ay namumunga na. Pangalawang beses na po niya itong namunga. So sa pagpapabunga naman, kung gusto niyo pabungahin ang inyong tanim na chiko, ang maire-recommend ko po ay isprayan siya ng foliar fertilizer, yung tinatawag na 15-15-30 ang kanyang NPK. So 15% na nitrogen, 15% na phosphorus at 30% na potassium, para siya ay mapabulaklak at mamunga. Pero syempre dapat grafted ang inyong mabili or makuha chiko para sigurado na kaya siyang pabungahin kahit maliit pa siya. Yung chiko nga pala, pwede rin pong patubuin yan galing sa buto, but it would take around 5 to 8 years bago magbunga ang chiko pagka pinatubo galing sa buto. Unlike yung grafted po niya, after 1 or 2 years ay pwede na siyang pabungahin, depende sa kanyang laki, sa kanyang size. Isang tip pa nga pala sa pag-aalaga ng chiko na nakatanim sa container. Pag nakatanim po sa container, maganda na ang location niya ay nasa morning sun. So yung init ng araw sa umaga hanggang tanghali ay okay po sa kanya yon. Siya po kasi nakatanim sa container, at yung container natin, kadalasan pag malaking ganito ay plastic. Yung plastic kasi pag nababad sa init ng araw ay umiinit. So hindi po yan maganda para sa lupa at para sa ugat ng
Chico. Pero kung ang Chico ninyo ay nakatanim naman direkta sa lupa, ay wala pong problema kasi makakagala ang kanyang ugat pailalim. So yan po ang ating video sa paglilipat tanim at pag-aalaga ng Chico. Chico growing in container. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Stay safe, stay home during this period of quarantine. Bye-bye!